Good morning, beautiful Atomians! It's another day to learn. Are you excited? Yes! Are you ready? Yes! Oh, kasi ako po ready na. Ayan. Alright, so, by the way, I am Arlene Mesano, a sales master and center head of Quezon City Star Center. Ako po ngayon ay naatasan na mag-present sa inyo ng dalawang GS product ng Japan. At alam nyo naman, pag ginawa ng Japan, palagay nyo, maganda o maganda-maganda? Yes, maganda-maganda. Kaya po, ang presentation na to ay may objective na pagkatapos nito, kung hindi nyo pa po ginagamit yung mga produktong ito, sisiguraduhin ko po sa aking presentation ngayon na makikita nyo ang importansya, yung kahalagahan, bakit kailangan nyo pong inumin o gamitin ang mga produktong to dahil talagang essential sila. Okay po? So pag sinabi nating essential, anong ibig sabihin? Mahalaga, importante. Ayan. Kapag hindi nyo ininom, syempre, merong karampatang hindi magandang resulta. Okay. So, today, of course, ang ating pong mga products ay merong philosophy na absolute quality, absolute price. Meaning, may pinakamataas na kalidad. Pero, binigyan sila ng napakababang presyo ayon dun sa kalidad na yan. Okay po? So, absolute price din po tayo. At meron tayong ayaw gumalaw. Okay, meron po tayong Mastige na marketing strategy. Okay? So, ayaw gumalaw. Yon, yung Mastige. Ang ibig sabihin po nitong Mastige na concept natin sa ating mga produkto ay dalawang salita po yan na pinagsama ang mass. Ibig sabihin yung ating target consumers, yung masa, the general public, lahat po tayo. And then of course, yung prestige, ang ibig sabihin ang ating mga produkto ay luxurious. Okay? So, wala po tayong masasabi sa mga produkto kung kayo po ay gumagamit na ng ating mga produkto. Totoo ba? Mahina. Totoo bang prestiyoso? Yan. Okay, pagpatuloy natin. Now, ito po yung aking ipipresent sa inyo. Ang dalawang produkto na ang Atomy Plasma Alpha, and of course, ang ating Atomy Calcium with magnesium and vitamin D. Sino na po ang gumagamit ng produktong ito? Ayan, marami-rami na rin po ha. So yung mga iba po, yung hindi pa gumagamit, makinig po kayo mabuti. Okay? Makinig po kayo mabuti kasi napakagaganda talaga ng ating mga products na to. Okay, is memory loss normal? Is it normal to lose your memory? No, it's not normal. Kasi kung wala na tayong memory ngayon at sabihin nyo normal ka, aba, di ba? Okay, so it's not normal. Mahirap yung hindi mo nakilala yung mga anak mo, tama? Yung naguguluhan ka, ano ba ang mga pangyayari? Ano ba nangyayari? Ayan. So, dahil nawala na yung memory mo, mahirap po yan. Nakalimutan mo ng Imperial Master ka pala? Oh, nako. Nakalimutan mong bumili ng isang toothbrush man lang o toothpaste. Di ba mahirap yun? Kaya delikado po ang magkaroon ng memory loss. Now, these are very important terms that we need to understand today. Basahin po natin. Plasmalogen. Lakasan po natin. Amyloid beta. Polymerization. Ulitin natin. May narinig ako, kiray. Merization. Yan. Okay. Alzheimer's disease. Sea pineapple. Krill oil. MCT oil. Mga importanteng salita po ito na dapat nating maintindihan mabuti. Okay, so ang ating pong utak ay napaka-importante sa ating katawan, tama? Yes?
Wala kang utak, ay naku, patay ka na pag wala ka ng utak. Now, ang ating pong utak ay nangangalawang. Alam niyo po ba yon? Ito ang tawag dito yung oxidation of the brain. Okay? Na-oxidize. Alam niyo po ba, ibig sabihin na-oxidize, na-damage, nagiging abnormal. Okay? So, ang utak natin, ang dahilan ng oxidation is aging. Yan. Naku, sino na ang mga aged? Yan, mga 60 plus, mga senior citizen. Ayaw nyo pang aminin ha, ako lang nagtataas. Okay? Ano pa? Excessive stress. Yan, na-oxidize ang ating utak kapag sobrang stress. Huwag nyo stressin sarili nyo. Too much life information. Aba, kaya po nagkakaroon ng minsan problema sa pag-iisip. Sobrang information, attend ng seminar. Okay, napupuno na kayo masyado. Alam niyo po ang problema dyan? Yung information na natatanggap niyo, hindi niyo sinishare. Kailangan ilabas din po natin. May natanggap ka, i-share mo para hindi napupuno. Okay po? Kaya, totoo po yun, di ba? Yung mga palaging nagbabasa, nag-aaral, tapos na ganun na. Yeah. Kasi daming libro, ang daming information. So, and then of course, the brain oxidizes like the skin. Okay? Parang yung skin din natin na-oxidize. Kaya po napaka-importante na dagdagan natin ang ating pagkain ng mga masusustansya at mga nutritious na mga pagkain sa araw-araw. Okay po? So, pinag-uusapan natin ang Alzheimer's disease. May kilala kayong may Alzheimer's disease? Okay. Ano po ba ito? Ito ay affected by heredity and lifestyle. No? Namamana, sabi. Okay? And of course, lifestyle. Anong lifestyle? Palagay nyo meron yan pag nagkaka-Alzheimer's. Hindi magandang lifestyle. And then, the polymerization of amyloid B or beta. Yan. Mga peptide proteins po yan na nandyan sa ating utak. Okay, meron dyan sa ating utak na kapag nagpo-polymerize, yan. Ang ibig po sabihin ng polymerize ay galing sa salitang monomer. Okay? Mga molecules yan sa utak natin na kapag nagbabind together, nagdidikit-dikit sila, nagpo-polymerize. Okay? Anong ibig sabihin yan? Pag nagdidikit-dikit sila, nagiging plaque na sila, nagiging kalawang sa utak natin. At sinisira sa ating cells, sa brain natin. Okay? So, nagkakaroon ng, degeneration at deterioration of nerve cells. Kaya, dyan nag-uumpisa po ang Alzheimer's disease. Let's learn more. Stages of Alzheimer's. Ayan, eto na. Kailangan alam niyo po ito. The early signs lang po ito. Merong difficulty in remembering what? Recent events. Kahapon lang, ano nga ba meron kahapon? Tingnan nyo, nakalimutan nyo na. Early sign na yan. Okay, we had STP. Sino yung speaker kahapon? Si Diamond Master Jose and Cell Espiritu SRM. Yan. Pag meron na kayong ganyan, nahihirapan kayong maalala yung mga nangyari na kahapon, early sign na yan ng Alzheimer's disease. Declining of learning ability. Naku, ang hirap ng matuto. 5 taon nang nag-aaral ng marketing plan. Hindi ba na maintindihan. Naku, and then loss of intelligence. Naku, nabobobo na. Okay? Early sign na yan. Ano pa? The first stage. Eto na. First stage, meron ng anxiety. Okay? Ano po yung anxiety at saka depression? Magkapareho ba yon? Pareho po ba yon? Okay, pwedeng maapektuhan kaya ka nagkaka-anxiety kasi may depression ka. Pwede rin kang nagkaka-depression dahil may anxiety ka, pero magkaiba po yon. Yung anxiety ay tuloy-tuloy na tapos matinding pag-aalala. Yan, paragi kang nag-worry, nag-overthink. Tapos nag-iisip ka ng mga pangit na senaryo sa kinabukasan. Ayan, masyado kang obsessed over outcomes. Ano kayang mangyayari sa challenge namin? Ayan. Tapos hindi makapag-decide. Palaging may takot. At physically, yung mga taong may anxiety, may muscle tension. Palaging tensionado, naminikip ang dibdib. Yan, feeling palaging pagod. Okay? Tapos may heart palpitation. Tapos nahihirapan huminga. Okay po? So ang depression naman, hello? Nakikinig po ba?
Ang depression naman ay sobrang pagkakalungkot. Yan, sobrang nalulungkot. Tapos, wala nang motibasyon ito. Parang gusto nang minsan mawala na siya ng buhay. Yan. Okay? And then forgetfulness. Nasa first stage ka na ng Alzheimer's. Middle stage, problem with language. Yan, nahirapan. Yung mga sinasabi mo parang, ano? Ano yung sinasabi mo? Yan, parang wala na sa wisyo. Yan. Okay, disoriented na nasaan ako? Yon, yung mga ganun. Di na niya alam kung saan siya. Okay? And then mood swings. Minsan ang bait-bait. Minsan ang sungit-sungit. Minsan ang saya-saya. Ang lungkot-lungkot. Yan. Middle stage na ng Alzheimer's yan. Alright? And then the last stage, eto makinig po kayo, loss of motivation. Hindi na ma-motivate. Kaya kahit anong mga atomic vision ang ni-lecture na dito, hindi na siya na-motivate. Wala na. Ganito na talaga ako. Hopeless. Yan, hopeless na. And then, may mga behavioral issues na, mapangit na ang ugali. Okay? Sama-sama na ng ugali, palaging irritable, palaging galit. Yon. And then, loss of managing self-care. Yung ayaw ng maligo. Kaya pag ayaw nyo ng maligo, ayaw nyo ng mag-toothbrush, naku, nasa last stage na kayo ng Alzheimer's. Sino naligo ngayon? Naku, ang daming hindi nagtaas. Okay? So, itong stages na to ay nakikita. So, meron kayong mga kakilalang nandito na sa mga stages na yan. Help them. Help them know that we have something to solve their problems, all right? Okay, so what is Alzheimer's disease? It is a disease caused by the polymerization of senile plaques. Ano yung senile plaques? These are signs showing weakness or old age. Matanda ka na kasi. Yan. So, nagkakaroon ka na ng paghirap sa pag-iisip. Kasi matanda ka na. Nagkakaroon po ng mga, kalawang sa pagtanda. And then the amyloid B. The amyloid B is the central reason bakit nagkakaroon ng Alzheimer's disease. So yung mga amyloid B peptide, nagpo-polymerize sila, nagbabind sila together, and that's causing pagkakaroon ng Alzheimer's disease. And of course, the tau protein. It's another kind of protein. Actually, pinaikling tubulin assisted unit. Mga proteins din sa utak natin na kapag nagpo-polymerize nga sila, alam niyo yung sinasabi ko, nagbabind together ng mga molecules and then nagiging plaques. Yan. At eventually nagkukos ng neurodegeneration ng ating utak. So, yan po yung utak ng normal na tao. Kapag meron ng Alzheimer's, ganyan na. Okay, yung mga parts na wala ng brain, mga plaques na yan. Mga amyloid beta na. Okay? So, ayaw po nating mangyari yan. Alright. Pero yung mga proteins na yan ay nandyan para protektahan yung inyong brain cells. Kaya lang, dapat magkakahiwalay sila. Okay? Pero kapag nagbabind together sila, dyan nag-uumpisa, sirain nila yung utak natin. Alright? Ang Alzheimer's disease, pag na-diagnose, 10 years. 10 years. Kaya, huwag niyong pabayaan na yung mga mahal niyo sa buhay, yung mga stages o yung mga signs nakikita niyo na, tulungan po natin sila. Or, mismo ikaw, aminin niyo. Minsan nakakalimot na ako, minsan mabait ako, minsan salbahe ako, minsan, disoriented na ako. Tulungan po natin ang sarili natin. Ako, magmula nung na-launch yung ating Atomy Plasma Alpha, I've been taking it every single day. Why? Ayokong mangyari sa akin ang Alzheimer's disease. Gusto ko, aakyat ako ng Imperial Master. Alam ko pa yung nangyayari sa akin. Di ba po? Yeah. Alright?
Okay, so, ang plasmalogen ay isa rin pong molecule na nandyan sa utak natin. Siya yung sumisira ng mga plaques. Okay po? Yung mga amyloid beta plaques, yung senile plaques, at saka yung tau plaques. Siya yung plasmalogen. Meron tayong plasmalogen sa brains natin. Kaya lang, it's depleted as we age. Okay? So habang tumatanda ka, umuunti na. So ito, kung halimbawa ito po yung size ng o dami ng plasmalogen sa utak ng isang normal na tao, ganito na kapag meron ng Alzheimer's. Okay? So natatanggal ang 40%, nawawala yung plasmalogen. Okay? Tuloy po natin. Now, ito ay simpleng test para malaman nyo kung kayo ay may Alzheimer's. Okay? Sige nga po, sagutin nyo. Kapag meron kayong 6 na yes, ibig sabihin, meron na kayong Alzheimer's. Okay? You have a hard time remembering someone's name. Yes? Taas ng kamay ni Sero. Always asking the same thing. Tinanong niya ngayon, mamaya tatanungin ulit. Yon. Getting failed while doing something familiar. Palagi niya nang ginagawa, pero nagfe-fail pa rin siya. Hindi tumatama. Okay? Getting forgetful. Cannot remember where you put things. Asan na ba yung salamin ko? Yan. Okay? Yes? O pang ilan ng yes? Pang 5 na. Don't want to do house cleaning or housework. Ayaw nang tamad na. Okay. Yes? Tinatamad na. Kaya yung bahay magulo. Pag ang tao maayos ang isip, maayos din ang bahay? Okay. So, cannot remember often what day is today. Ano na bang araw ngayon? Sige nga. Yan. Isa lang yan, okay? Buying, ito maganda sa mga Atomians. Buying a specific product again and again. Again and again. Yan, ito maganda na sign ng Alzheimer's. No? Palagi kang bumibili. Teka muna, nabili ko na ito kahapon na. Okay? So, feeling angry most of the times, making ridiculous excuses while making mistakes. Hindi naman ako may kasalanan yan eh. Yung mga ganun. Alam nang siya mali. No? So, kung meron kayong 6 na yes dyan, help yourself. Please, help yourself. Alright. Now, prevention is important. Prevention is still better than cure, right? Okay? So, the most important here ay yung early detection and early prevention. Kaya ako, prevention ang gusto ko. Ayaw kong cure. Mahirap ang cure. Okay? So, what are we going to do? Eat yung mga masusustansyang pagkain. Gulay, prutas, fish, alright? And of course, tea, red wine, healthy yan. Okay? Kahapon nakainom kami ng red wine. Okay? Activate, number 2, brain activity. Kailangan nagsusulat po kayo ng life scenario. Para hindi masira ang inyong mga utak. Madalas, kailan po dapat? Once a month or every 3 months. Okay? Write your life scenario. Reading books. Is that a habit na kailangan ginagawa ng mga Atomians? Yes. And then playing games. Mga board games o kaya yung mga games sa cellphone. No? Yan. Maganda po yan. And then simple testing, katulad ng ginawa natin kanina. Then exercise. Exercise. Okay po? Of course, society, relationship. Kausapin natin yung mga matatanda natin. Kung meron kayong matanda sa bahay na palagi na lang tahimik, naku po, masama yun. Kausapin po natin sila. O kaya, kung kayo yung matanda, makipag-usap kayo, makipag-marites kayo, i-share nyo yung Atomy. Opo, huwag niyong sarilinin yung inyong mga nalalaman. Alright? So, isa pa sa mga napaka-importanteng solusyon sa ating problema ay, of course, yung supplementation. Are you listening? Yes. Are you listening? Yes. Hello, are you listening?
Pupunta na po tayo. Ang ating Atomy Plasma Alpha ay merong 60 soft gel. Good for 2 months kasi once a day lang ang pag-inom niyan. Alright? So ito po yung mga ingredients niya. Plasmalogen, yan. And then krill oil. And then MCT oil. Pag-usapan natin sila isa-isa. Sea pineapple extract, yun. Ito po ang klase ng hayop or sea creature na may pinakamaraming plasmalogen. Yan. It is a functional ingredient that is extracted from the whole shell of the sea pineapple, which is good for the brain. Kasi nga may plasmalogen. Okay? Meron ba tayong plasmalogen sa utak? Yes, but it is depleted as we grow old. Okay? So kailangan natin ng, ano yun? Replenishment. O, kapalit. Yan. So, anong ginagawa ng plasmalogen sa ating utak? It inhibits the polymerization of amyloid B. Pinipigilan niya ang pagpopolymerize, yung pagdidikit-dikit ng mga amyloid beta. Alright? So, hindi kayo magkaka-Alzheimer's. It accelerates decomposition of amyloid B. Pinabibilis niya yung pagdidecompose o yung pag-decay ng ating mga amyloid B. Okay po? So, mabilis na natatapon. And then, of course, yung EPA at DHA, meron din po kasi yung ating pineapple extract. Ito pong plasmalogen ay prinoprotektahan niya yung ating mga cells, brain cells, bilang antioxidant. Okay po? So, para hindi ka magkaroon ng oxidative stress. Pag ang brains natin nagkaroon ng oxidative stress, ayan, doon nagkakaroon. Pero, kapag umiinom po tayo ng ating Atomy Plasma Alpha, okay, sinusuportahan niya yung ating brains o ang ating utak para maging alert at maging energetic. Walang brain fog. Alerto ka. Okay? So, magiging productive ka kapag alerto? Yes? Opo. Alright. So, yung EPA at saka DHA, meron din po yan sa ating omega-3. Yan. Kaya maganda rin po yan sa ating brain. Okay. So, ayun, katulad na sinabi natin, ang plasmalogen is effective for preventing Alzheimer's. Meron din siyang EPA. And then, DHA, meron din siyang kalium. Mga substances yan na napakaganda sa ating utak. Of course, iron. Meron din po siyang iron. Okay? Best friend ng mga kababaihan. Okay? And then, zinc na nagbibigay sa atin ng energy. So, hindi lamang po si pineapple ang meron ang ating plasmalogen or ang ating alpha. Okay. So, ano po itong graph na ito? Nagpapakita kung gaano karami ang nakukuha nating plasmalogen sa ilang iba't ibang pagkain, no? Yan yung una ay yung ating sea pineapple. Okay? Ang dami, no? Ito naman, salmon, scallops, beef, chicken. So, kaya naisipan ng Japan, Atomy Japan, na gamitin ang sea pineapple because it is very rich in plasmalogen. Okay. So, ayan po yung picture ng utak natin. Okay? Ito yung may Alzheimer's. Yan. Siguro nasa middle stage na to. Ito nasa last stage na. Nag-polymerize na ang amyloid beta. Yan. Kaya yan, no, yung mga yellow at saka orange na yan na yung mga amyloid beta. Nagdikit-dikit na sila. Okay? Pag hindi po sila dikit-dikit, hindi sila nagbabind together, hindi mo yan makikita. Okay? So, ito yung normal na adult. Alright? So, ayaw natin mangyari po sa atin yan. Okay. So, ito pong graph na to nagpapakita ng plasmalogen sa utak ng isang may Alzheimer's disease. Yung kulay pula. Okay? So, yung kulay blue, yan yung normal na brain. So, temporal lobe, frontal lobe, hippocampus, at saka yung brain. Makikita nyo na mas maliit palagi yung laman ng plasmalogen sa may Alzheimer's disease. Okay. So, yan. Pangalawang ingredient ay yung krill oil. Synergistically,
nagkakaroon siya ng magandang effect with our plasmalogen. Kasi ito po'y nako-convert din yung oil ng, alam niyo ba yung krill? Yung alamang. Yan, yung alamang. Okay po? Nako-convert din siya, yung oil niya, into plasmalogen. Okay? So, may antioxidant din siya, parang astaxanthin. Okay? Ang astaxanthin ay isang carotenoid pigment. Yung mga pagkain na mayroong red, orange, yan, pink, or na mga aquatic, ganyan ang binibigay nila, mga antioxidant. At itong antioxidant na to ay madali siyang naa-absorb na katawan natin. Kaya po nagpiprevent siya ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Okay, so ayan, yung ating pong krill oil ay walang mga toxins. Kasi ginamitan po siya ng technology na pagkakuha, doon pa lang sa barko, ginagawa na siya. Kinukuha na yung oil para hindi siya magkaroon ng mga toxins at yung technology na yan ay patented sa Atomy lamang. No? Natanggal itong mga toxins na to na nandiyan. Okay? So, alright. And then, ang krill oil po ay meron ding DHA at saka EPA. Okay? Mga phospholipids yan na mga importante sa pag-protect ng ating brain. Okay? So, para sa mabuti o magandang pagfa-function ng ating brain. At dumaan ito sa mga testing for safety purposes. Okay? At hindi po inuubos ni Atomy ang mga krill, ang mga alamang para naman patuloy na magpaparami yan. Yan yung pagkain ng mga whale, no? Kaya malalaki ang mga whale eh. O, at saka matalino ang mga whale because they eat krills. Oh, kaya gusto niyo maging matalino? You take our Atomy Plasma Alpha. Alright, and then the third ingredient is the MCT oil. Ano ito? Mga natural ingredient extracted from coconut and palm kernel. Alam niyo yung puti ng coconut? O yung oil nun, yan nilagay sa ating Plasma Alpha. At saka yung palm kernel. Alam niyo yung palm tree? Yung laman yan, palm oil ang nakukuha. Yung buto, yun yung palm kernel. Yung buto niya. Yung oil nun, nilagay sa ating sa ating Atomy Plasma. Anong ginagawa niya? Pinabibilis niya ang energy metabolism natin. Yung pag-process ng katawan natin para mag-absorb ng mga nutrition at yung paraan ng katawan natin para tanggalin ang mga dumi. Yan yun, metabolism. So, mabilis. Kaya kapag umiinom ka ng ating Atomy Plasma, malakas ka. Alright? So, of course, pwede ito, nilalagay talaga ito sa ating mga supplement at mga beauty products. Okay? At makinig po kayo, nag-generate siya ng ketone bodies. Alam niyo yung ketone bodies? These are molecules or substances produced by our liver. Okay? Kapag ikaw ay nagfa-fasting or nagda-diet, maglalabas siya ng mga ketone diet or ketone bodies para meron kang energy. Kaya pala, yung mga nagfa-fasting, kahit nagfa-fasting, malakas pa rin. Because your liver is producing ketone bodies. And this MCT oil helps you produce that or generate ketone bodies. Okay? Kaya kahit hindi kayo kumain, tingnan nyo, maglalakad pa rin kayo. Hindi kayo mamamatay. Okay? Especially pag umiinom kayo ng ating plasmalogen. Ayan. So, ito po yung tatlong ingredient natin and ang ating capsule is vegetative soft gel. Technology rin po yan ng Japan sa ating Atomy Plasma Alpha. Okay? Vegetable capsule. So, recommended siya sa mga taong, ayan, alam nyo na kung sino. Pero, importante lalo na sa mga matatanda. Na katulad ko, 60 years old na. Okay? Pero, hindi po ito gamot. Tandaan niyo po ito, hindi po siya gamot para gamitin yung panggamot sa mga may Alzheimer's. Okay? Nung isang linggo lang, meron akong member nagsabi sa akin, Ma'am, yung papa ko, meron ng dementia. Okay? That's a more advanced stage ng Alzheimer's. Actually, ang dementia, siya yung umbrella ng mga neurological problems. Okay? Sabi ko, tulungan kitang bumili ng Atomy Plasma Alpha.
bigyan mo ang papa mo. Kasi 2 araw daw nawala. Buti nakauwi pa. Okay? Ang dungis-dungis na. Tapos kung ano-ano ng kwento. May nakita daw niya yung anak niya sa Mandaluyong, may bahay malaki. Ayun. So sabi ko, please, let him take this. Tapos after a month or 2 months yun, bigay mo sa akin ang report kung anong nangyari sa papa mo. And I will share it to you. Ano po? Okay. So are you experiencing the following? Frequent fractures, back pain, stoop posture, or nang lumiliit ka na. Totoo ba yun? Lumiliit yung tao? Meron akong kakilala. Tapos nanghihina na yung grip niya. Okay, if you're experiencing this, may be a sign that you lack calcium. Alright? Calcium is an essential. Nakita niyo po doon? Essential mineral with critical function in the skeletal. Hindi lang po skeletal. Cardiovascular, endocrine, and neurological systems. Importante po siya sa maraming system ng katawan natin, hindi lamang sa buto. 99% of our body calcium is in the bones. Kaya importanteng protektahan natin at gawing malakas ang ating buto. Now, factors contributing to low calcium intake. Walang mga pagkain na mayaman sa calcium. Yung table nyo. Traditional dietary habits, yung mga vegan ang diet. Hindi kumakain ng karne. Tapos, mahirap, walang pambili ng mga pagkain na mayaman sa calcium. Yun yung dahilan bakit kulang ang calcium natin. Okay, ito yung mga risk of too little calcium. Ano yung mga risk? Yan, siyempre magkakaroon ka ng weak bones. Mga bata, hindi nila ma-reach yung potential nila. Kaya ako, nung bata ako, kwento lang. Tuwing papasok ako ng eskwelahan, bago pumasok, siyempre may breakfast, may gatas yan si mami ko. Tapos mamaya pagbalik niya sa table, nandun na ako sa kalsada, Arlene, yung gatas mo! Araw-araw po yun, kasi ayaw ko ng gatas. Kaya yun, liit ng buto. Kaya ngayon, umiinom talaga ako ng calcium araw-araw. Adults may have low bone mass. Yung density ng bone niya marupok na. Okay? At nagiging risk of osteoporosis. Okay? So, sabi ng FNRI, Food and Nutrition Regulatory Research Institute rather. Okay, ng DOST, Department of Science and Technology. Nearly 90% of Filipinos or Filipino household is not meeting the average calcium requirement. Bakit? Yan, kasi nga hindi nga umiinom ng mga calcium-rich food. Okay, so ito naman ang epekto kapag nagte-take kayo ng calcium. It maximizes bone accretion during the growth period of children, okay, and adolescents. So, kukuha nila yung potential ng laki ng kanila. Kaya yung mga umiinom talaga ng calcium-rich foods or kumakain matatangkad, no? Bone retention later in life. Matibay ang buto mo kahit matanda ka na. Yan, kapag umiinom ka ng calcium. It reduces the risk of pre-eclampsia in pregnant women. So, yung mga buntis, usually nagha-high blood sila, tama? Because of lack of calcium. Alright? So, pag meron kayong kakilalang buntis, i-recommend nyo po ito. Tapos dun sila namamanas kasi nagkakaroon ng retention ng water. Reduce high blood pressure. Makinig po kayo. Ang calcium ay nagre-reduce ng high blood pressure. Bakit? Ang calcium po ay ang tumutulong para mag-constrict ang ating mga ugat. Yung mga blood vessels natin, hindi lang puso ang nagpapump na gano'n, pati yung mga blood vessels natin gumaganon para dumalo yung dugo. Now, calcium is what is responsible para mag-constrict yung dugo or yung blood vessel. Now, ano naman ang nagpapabalik, nagpaparelax? Magnesium. Kaya po dapat, when you take calcium, dapat may magnesium na kasama. Kasi calcium, magnesium. Calcium, magnesium. Okay? So, kapag walang magnesium, nag-constrict, ay, hindi na bumalik. Pwede yung mag-rupture, pumutok. Okay po? So, and then, favorable changes in cholesterol metabolism. I-reduce niya ang bad cholesterol, yung LDL.
or low density lipopropyl, okay? Protein rather. So, i-increase naman niya ang good cholesterol, okay? So, and then i-reduce niya rin ang colorectal adenomas, yung mga polyps sa ating colon. O, pag meron po kayo niyan, calcium ang kailangan niyo. Okay, so kaya po yung ating calcium, merong magnesium and vitamin D. Ang vitamin D, ang trabaho naman niya para ma-absorb yung dalawang calcium at saka magnesium. At para protektahan ang katawan niyo from getting what? Cancer. Yan, yung vitamin D nakukuha natin sa sunlight, di ba po? Okay. So ang ating calcium ay gawa sa red algae or alga. Alright? Kaya napakaganda po ng ating calcium. Okay. So tamang-tama po ito para sa mga bata, sa mga young people, sa mga adults na katulad natin. Para siya sa lahat ng edad. All ages. Okay, so calcium supplement, achieving the right balance. Kapag kayo ay gusto nyo maging healthy at gusto nyo mag-take ng calcium pero vegan diet kayo, ang sinusunod nyo vegan, wala kayong makukuha masyadong calcium sa mga gulay. Okay? Tapos meron kayong lactose intolerance. Ayaw nyo ng mga gatas o mga dairy products. And then, masyado kayong mahilig sa karne o sa mga kung ano-ano pa, kailangan nyo mag-calcium supplement. Alright? So, importante po yang lahat ng yan. So, anong gagawin po natin? Kumain ng mga rich food, calcium-rich food. Okay? Get enough sunlight kasi vitamin D yan para ma-absorb yung calcium at saka magnesium. And then exercise. Consider bone density test and take our calcium plus magnesium. So, ngayon po ay sana na bukas ang isip nyo sa importansya ng pag-inom ng ating Atomy Plasma Alpha and Atomy Calcium. Thank you so much. This ends my presentation.